Controlado na Negrasia ang Konstantinovka. Pahayag ng diktador ng Russia sa insidente sa Konstantinovka at babalaokol sa diktadura. Ulitin ko, paborito sa atin. Hindi na nakakagulat, natakot si Vladimir Putin na pumunta sa Konstantinovka sa rehiyon ng Donetsk na di umano'y nasakop na ng mga Ruso kahapon pa. Ngayong araw, inimbitahan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine si Vladimir Putin ng Russia sa isang bilateral na pagpupulong sa Konstantinovka kasunod ng pahayag ukol sa pagkakasakop ng mga Ruso sa lungsod. Kung talagang nasakop ng mga Ruso ang lungsod, tsak na para kay Vladimir Putin ay hindi ito magiging problema. Hindi naman siguro magiging hadlang para sa kanya na magpakita ron. Sa halip na magpakita ng tapang, tumakas si Vladimir Putin at nagutos na lang mula sa malayo na ipagpatuloy ang mga pag-atake ng misil sa mga mapayapang lungsod ng Ukraine. Pero ang kanyang personal na yate ay inutusan niyang agad ilipat palayo sa Arctic para hindi ito maabot ng mga drone ng Ukraine. Ngayong gabi, binisita ng mga drone ng Ukraine ang bayan ni Vladimir Putin. Inatake ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine noong gabi ng Hulyo 4 ang terminal ng langis sa St. Petersburg. Sa lugar mismo ay kasalukuyang naglalagablab ang isang malaking sunog. Sa Kremlin, inihahanda na ang mga Ruso para sa malaking digmaan. Habang may usap-usapan na maghahanda ang Kremlin para sa panibagong mobilisasyon matapos ang eleksyon sa Taglagas, iminungkahi ng Ministeryo ng Depensa ng Russian Federation na alisin ang obligadong medical na eksaminasyon para sa mga kontraktual at namobilisa, na nagsasabi kung sila ay pwede sa serbisyo militar. Ayon sa Ministeryo ng Depensa ng Russian Federation, dapat lamang magsagawa ng medical na pagsusuri kung kitang-kita ang mga pinsala o malinaw na mga sakit. Sa iba, automatikong lalagyan ng tatak na angkop para sa serbisyo militar. Ang mungkahing ito ng Ministeryo ng Depensa ng Russia ay lumabas kasabay ng ibang balita. Kahapon, inutusan ni Vladimir Putin na suriin ang papel ng mga kaalyado ng Ukraine sa digmaan na tinawag niyang mga tagapagudyok ng pagpapatuloy ng labanan. At ngayong umaga, inilabas na ng Ministeryo ng Ugnayang Palabas ng Russia ang listahan ng mga bansang Europeo na di umano'y direktang sangkot sa digmaan kaya't nagbanta na ang Kremlin ng mga pag-atake sa kanilang teritoryo. Ako si Alexei Pechi, talakay natin ang paksang ito ng magkasama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Kaya sisimulan ko ang episode sa pinakamainit na balita mayong gabi. Ang tagumpay ni Vladimir Putin sa Konstantinovka, Donetsk ay agad na uwi sa pagkatalo at kahiyahiyang pag-atras. Kagabi, mayabang na naguniporme ng militar si Vladimir Putin para ipahayag na masakop na raw ng mga tropang Ruso ang Konstantinovka sa Donetsk. Sa isang pagpupulong kasama ang militar, sinabi ng diktador ng Russia na matagumpay ang hukbong Ruso sa harapan at bukod sa Konstantinovka, kontrolado rin umano nila ang Kramatorsk. Narito ang pahayag ni Vladimir Putin. Kontrolado na ng Russia ang lungsod ng Konstantinovka. Gusto kong bigyang diin ang pagkakakuha sa Konstantinovka ay unang hakbang pa lang, ngunit mahalagang yugto ito. Pagwasak sa mga unit ng sandatang lakas ng Ukraine na kasalukuyang humahawak pa. Ang Slaviano-Kramatorsko-Konstantinovsky ay isang pinatibay na lugar kung saan nagtayo ang kalaban ng malalim at magkakapatong na sistema ng mga kuta. Pinag-isa bilang depensibong buhol ang Slavyansk, Kramatorsk, Drushkovka at Konstantinovka. Pero sa pagkakakuha ng Konstantinovka, sa pagkakaintindi ko, dapat na natin tawagin itong Slavyansko-Kramatorsky na linya at hindi na Slavyansko-Kramatorsko-Konstantinovsky na linya. Kasama na rin ang isa pang maliit pero pinatibay na bayan ng Druchkovka. Pero dito may hindi pagkakatugma. Sa mapa ng Deep State, hindi naman nakasaad na nasakop ang Konstantinovka. Ayon sa mapa, nasa gilid lang ang bayan ang mga tropang Ruso at di pa nasasakop ito. Hindi na rin bago sa Kremlin ang ganitong mga pahayag. Paalala lang, 2 beses nang sinabi nilang nasakop nila ang Kupensk sa Kharkiv Oblast. 2 beses napahiya si Putin. Sabi niya, naalala ninyo, inimbitahan pa niya ang mamamahayag sa Kupiansk, sinasabing nasakop na nila ito. Sa totoo, kontrolado pa rin ng sandatahang lakas ng Ukraine ang lungsod. Nakalimutan ng mga Ruso kung paano sila niloko ni Putin na sinabing nasakop na nila ang Kupiansk. Ayan, panibagong tagumpay na naman, Konstantinovka.
Banggitin ko rin na iniulat ni Valerka Gerasimov, hepe ng General Staff ng Russian Federation, kay Vladimir Putin na nakuha na umano ng tropang Ruso ang kabuang kontrol sa rehiyon ng Luhansk. Ngunit ayon sa mapa ng Deep State, hindi rin ito totoo. Bukod pa rito, sinabi mismo ni Vladimir Putin na kailangang ipagpatuloy ang malalakas na pag-atake sa Ukraine. Sabi niya, mga pabrika ng industriya ng depensa ang tinutukoy, pero alam nating sa bawat pag-atake, karaniwang mga bahay ang nasisira. Malinaw itong nakita noong gabi ng Hulyo 2 sa Kyiv. Pero balik tayo sa Konstantinovka. Sinabi ng tagapagsalita ng pangkalahatang tanggapan ng sandatahang lakas ng Ukraine si Major Andrei Kovalev na ang impormasyong binanggit ng maruming bibig ni Vladimir Putin ay kasinungalingan. Patuloy na nagsasagawa ng operasyong depensa ang mga unit at subunit ng grupong silangan ng sandatahang lakas ng Ukraine sa mga itinakdang linya sa loob ng bayan at sa mga paglapit dito. May mga kaso ng paglusot ng maliliit na grupo ng infantry ng kalaban sa loob ng ating mga linya ng depensa. Sa lungsod, tuloy ang mga kontrasabotahe na operasyon ng Pwersang Tanggulan ng Ukraine. Sa unang 4 na araw ng Hulyo, 11 ulit sinubukan ng mga Ruso sa lakayin ng lungsod na ito. Kami ang mandirigma ng Rehimientong Luhansk, Brigada Lyud. Sa ngayon, ipinagtatanggol namin ang Konstantinovka at lumalaban sa loob ng lungsod. Patuloy na isinasagawa ng mga mandirigma ng Rehimientong Safari, Brigada Lyud, ang mga misyon sa labanan sa direksyon ng Konstantinivka. Kasama ang mga kapwa mandirigma sa Pwersang Tanggulan ng Ukraine, pinipipilan namin ang kalaban. Ang mga pahayag ng pamunuan ng Rusya tungkol sa di umano'y pagsakop sa Konstantinivka ay wala ng iba, kundi panibagong propaganda na walang kinalaman sa katotohanan. Kaya masasabi nating hindi totoong pahayag ng diktador ng Rusya tungkol sa di umano'y pagkakakuha ng Konstantinivka. Matatag pa rin ang lungsod habang patuloy nilalabanan ng mga tagapagtanggol ng Ukraina ang mga mananakop at hindi hinahayaang maisakatuparan ng kaaway ang mga plano nito. Para manatili na lang pantasa ang mga panibagong hibang na pantasa ni Putin. Habang nabibigay ng medalya ang pamahalang Ruso sa mga general para sa pagsakop ng lungsod, inuubos namin ang kanilang impanterya ng sunod-sunod. Mabuhay ang Ukraina! Mabuhay ang mga bayani! Pero sige dito, kunwari lang, isipin natin ng sandali na ang mga Ruso, wag naman sana ay talagang nasakop ng buo ang lungsod ng Konstantinovka at si Vladimir Putin ay hindi nagsisinungaling sa atin. Sa ganong kaso, ibig sabihin nito na ang lungsod ay ganap ng nasa kontrol ng mga Ruso at sila ang namamahala sa seguridad nito. Tama ba? Tama. Pero, gaya ng lumabas, napakadaling patunayan ang kasinungalingan ni Putin. Napakadali kahit hindi gamit ang mga mapa ng Deep State. Hayagang inalok ni Pangulong Volodymyr Zelensky si Vladimir Putin ng bilateral na pagpupulong sa Konstantinovka kasunod ng kanyang pahayag tungkol sa pagkasakop ng mga Ruso sa lungsod na iyon. Sabi ni Zelensky, bago ang Independence Day ng US, nagsinungaling si Putin sa buong mundo at kay Pangulong Donald Trump tungkol sa sitwasyon sa frontline kahit alam niya ang totoo. Kaya nga, kahit ang pagpupulong niya kahapon kasama ang mga general ay hindi niya ginawa sa labas, kundi sa isang bunker o sa isang television studio, hindi ko alam, pero tiyak na sa loob ng isang gusali. Ganito na lang, pakinggan niyo lang kung anong klaseng etyo ang maririnig sa video na ito kung saan nakikita sina Putin at Gerasimov. Kunwari raw, sa harap ng mga camouflage net, kunwari raw nasa parang isang military headquarters. Yung etyo na naririnig ko ay katulad ng sa mga television studio nung natatrabaho pa ako sa telebisyon. Ganyan talaga ang tunog ng etyo sa malaking silid. Ibig sabihin ang tanong, para saan pa yung mga camouflage net sa isang totally saradong kwarto? Kamarada Mikhail Vladimirovich, ang mga direktor ng Puboy ay sumusunod sa plano ng espesyal na operasyong militar mula kay General Staff Gerasimov. Balikan natin si Zelensky. Biretsang inimbitahan niya si Vladimir Putin na magtagpo sila sa Konstantinovka kung hindi ito duwag. Ito ang sinabi ni Zelensky. Kung hawak na ng Russia ang Konstantinovka, dapat kayang makipagkita na sa akin si Putin doon para maghanap ng diplomatikong solusyon at tapusin ang digmaan. Kahit ganon, hindi pa rin siya tatawid sa frontline, malayo ito sa mga sinasabi ni Putin. Ano sa tingin ninyo ang nangyari matapos ng 30 minuto mula sa pahayag ni Zelensky? Muling napahiya si Vladimir Putin. Inamin ng tagapagsalita ng Kremlin, Dmitry Peskov, na duwag ang presidente. Narito ang sinabi ni Peskov. Kung handa si Ginoong Zelensky na pumunta sa Rusya, ikinagagalak namin ito.
Handa si Putin na tanggapin siya sa Moscow dahil ang kabisera ng Rusya ay Moscow, hindi Konstantinovka. Alam mo, wala pa akong narinig na palusot na mas masahol dito. Nagkikita lang pala sila sa mga kabisera ayon sa lohika nila. May tanong ako ngayon, kung ang Konstantinovka ay nasa ilalim na ng buong kontrol ng sandatahang lakas ng Federasyon ng Rusya, bakit natakot pa si Putin? Pero hindi lang yan, patuloy pa ring itinatago ni Vladimir Putin ang mga yate niya. Sa pagkakataong ito, ang superyate na Graceful ay dumadaan sa baybayin ng Norway papuntang Murmansk na sinasamahan ng 2 barkong pandigma ng Rusya. Ayon sa ulat, binabantayan ng NATO ang paglalakbay at sinamahan ng mga patrol na barko ng Germany at Denmark ang mga sasakyan dagat sa Dagat Baltiko. Bukod pa rito, sa mga larawang inilatala ng The Telegraph, makikita ang yate na Graceful na kasabay ng mga barkong pandigma ng Rusya at sa kanyang deck ay makikita ang mga anti-drone na lambat. Ibig sabihin takot na si Putin kaya nilalagyan niya ng anti-drone na lambat kahit saan, pati sa yate meron na. Pero ang pinaka-highlight ng kwentong ito ay nalaman na ngayon na sinusubukan ni Vladimir Putin na itago ang yate na ito palayo sa mga drone ng Ukraine. Ngayon, dinadala na nila ang yate na Graceful patungong Arctic. Matapos itago ang kanyang mga yate at magtago sa bunker, muling iginiit ni Vladimir Putin ang patuloy na malalakas na pag-atake sa mapayapang lungsod ng Ukraine. Ayon sa kanya, ang mga pag-atake ay laban sa mga tirahan, ospital, poultry farm, meat processing plant at mga bodega, sa mga gamit sa bahay, sa mga terminal ng Novoposta at kung ano-ano pa, at kung ano-ano pa, at kung ano-ano pa. Lahat ng ito ay mga pag-atake sa mga pasilidad ng complex na militar-industrial ng Ukraine. Inatake ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine noong gabi ng Hulyo 4 ang oil terminal sa St. Petersburg, bayan ni Diktador Vladimir Putin. Malaking sunog ang nagaganap doon. Sabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, ngayong gabi gumana ang ating malalayong parusa laban sa Russia dahil sa digmaan malapit sa St. Petersburg. Tinarget ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine ang oil infrastructure sa daungan na pinagkakakitaan ng Russia para sa digmaan. Tinamaan din ang base ng Kronstadt sa rehiyon ng Leningrad ng Russian Federation na isang mahalagang target militar. Ang layo mula sa pambansang hangganan ng Ukraine ay higit sa 850 kilometro o paano? Sa tingin mo ba sulit na tamaan nila? Editor ng mga subtitle, Papa. Editor ng mga subtitle, N. Alexandrova. Gusto kong banggitin ng Petersburg Oil Terminal ay isa sa mga pangunahing Baltic na sentro para sa pag-export ng mga produktong petrolyo ng Russia. Tinitiyak nito ang pagpapadala ng mga tanker sa Africa, gitnang silangan at iba pang rehiyon na nagiging mahalagang pondo para sa military budget ng kalaban. Gusto ko ring banggitin na di umano'y bumagsak ang mga piraso ng drone sa paligid ng daungan ng Vysotsk, isa sa pangunahing daungan ng Russian Federation sa silangang Baltic Sea. Ang Petersburg Oil Terminal na may status na estratehiko ay huling inatake noong gabi na ika-3 ng Hunyo. At bilang resulta ng pag-ataking yon na naganap sa araw ng pagbubukas ng Petersburg International Economic Forum, nagkaroon ng malaking sunog sa loob ng terminal. At isa pang pag-atake sa terminal ay nangyari noong ika-6 ng Hunyo. Sa kabuuan noong gabi ng Sabado, ayon sa ulat ng Ministry of Defense ng Russian Federation, sa 19 na reyon pati na rin sa ibabaw ng mga tubig ng Dagat Azov at Dagat Itim, 389 na Ukrainian na drone na uri ng eroplano ang na-intercept. Naghanda ang Russia para sa bagong yugto ng digmaan at para dito ay inihahanda ang lahat para sa malawakang mobilisasyon. Kahapon, inutusan ni Vladimir Putin sa pagpupulong ng militar na suriin ang papel ng mga kaalyado ng Ukraine sa digmaan na tinawag niyang tagapag-udyok ng pagpapatuloy ng labanan.
para makagawa ng responsableng desisyon tungkol sa kanila sa hinaharap. Malinaw itong pananakot, parang sinasabi nilang bibilangin nila ang tumutulong sa Ukraine at magpapasya kung aatakehin sa hinaharap. Nakakatawa na sinasabi ni Putin na ang mga bansang kanluranin ang naguudyok ng labanan, gayong simple lang ang solusyon at pwedeng matapos agad ang digmaan. Hindi ko ito sinasabi sa mga maruruming Ruso, sa iglap lang talaga. Lahat ng mga Ruso ay mag-empake ng kanilang mga gamit, tumalikod pabalik sa Moscow at umalis sa teritoryo ng Ukraine. Pag tumawid na ang huling Ruso sa hangganan ng Ukraine at Russia, tapos na ang digmaan. Walang kailangan ditong mga tagapag-udyok, walang kahit sino, wala talagang kailangan. Basta ang bawat Ruso ay nag-empake ng gamit at bumalik sa Russia. Maniwala kayo, walang hahabol o aatake sa Russia pagkatapos nito. Kapag nakaalis na ang huling Ruso, tapos na ang digmaan. Iyan ang garantiya ko, matatapos ang digmaan at hindi kailangan ng Ukraine ang teritoryo ng Russia. Itong mabangis na tribo, hindi ito kailangan ng mga Ukrainian, hindi ito kailangan ng kanluran, hindi ito kailangan ng kahit sino. Oo, mamuhay na lang kayo dyan ng payapa. Payapa lang at tapos na, matatapos din ang digmaan. Pero ito na naman ay isang pansamantalang paglihis sa usapan. Ayan, si Vladimir Putin ay naghayag. Dayun din, dapat ipagpatuloy ang pagsusuri sa pagkakasangkot ng bawat tagapag-udyok sa pagpapatuloy ng digmaan sa Ukraine. Dapat magsagawa ng pagsusuri sa pagkakasangkot ng bawat isa sa kanila sa aktwal na mga labanan. Kailangan natin ang pagsusuring ito para sa posibleng paggawa ng mahalagang desisyon sa hinaharap. Sa anumang kaso, maaaring kailanganin natin ito. Habang ipinapaliwanag ang kanyang posisyon, binanggit ni Vladimir Putin ang pinagsamang pahayag ng ilang lider ng Unyong Europeo noong Hunyo 7 kung saan, ayon sa kanya, pinuri ang makabagong paggamit ng Ukraine ng mga teknolohiyang walang piloto. At pagkatapos, pinatugtog ni Putin ang lumang propaganda na sinusuportahan ng Europa ang mga gawa-gawang pag-atake ng sandatang lakas ng Ukraine na inimbento niya. Sa mga bata sa dormitoryo, sa mga bus na may mga Belarusian, sa mga sibilyang pasilidad at infrastruktura ng sibilyan sa teritoryo ng Russia, at iba pa, at iba pa. Nakakalimutang banggitin ni Putin na ang target ay mga pabrika ng militar, mga refinery ng langis, sektor ng enerhiya at lohistika. Maliwanag naman ang dahilan ng ginagawa niya. Pero ang punto ng pahayag na ito ay iba. Sinubukan takutin ni Vladimir Putin ang mga kaalyado sa Europa. Ang totoo, ngayong umaga pa lang, kagabi lang mismo sinabi ni Putin na suriin ang kanyang pagkakasangkot at ngayong umaga na. Inanunsyo ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation ang partisipasyon ng mga bansa sa Baltics sa pag-atake ng Ukraine sa infrastruktura ng Russia. Kasabay ng bagong atake ng sandatahang lakas ng Ukraine sa mga pantalan sa Petersburg at rehiyon ng Leningrad. Pagkatapos, ilalahat ang CP mula kay Deputy Minister ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation, Mikhail Galuzin. Mayroon kaming napatunayan datos ng Latvia at iba pang mga bansang Baltiko ay nagbigay na ng kanilang mga air corridor para sa mga Ukrainian drone na matake sa sibilyang infrastruktura ng aming bansa. Ibig sabihin, isang gabi lang ay naihanda agad ng Russian Ministry of Foreign Affairs ang ulat kay Putin ukol sa pagkakasangkot ng Baltic sa digmaan sa Ukraine. Noong nakaraan, inilabas din ng Russian Ministry of Defense ang kahalintulad na pahayag. Noong Mayo, iginiit ng ahensyang ito na sinubukan daw ng mga drone ng Ukraine, ayon sa kanila, na atakihin ang St. Petersburg sa pamamagitan ng teritoryo ng Latvia. Dati, inihayag ng kinatawan ng Ministry of Foreign Affairs ang katulad na paratang laban sa mga bansang Baltic at Finland. Ang Ministry of Foreign Affairs ng Russia, ang tagapagsalita nitong si Mashka Zakharova na kilala sa pag-inom at ang assistant ng presidente ng Russia na si Patrushev. Noong Abril, sinabi nila na ipinapagamit ng mga bansang ito ang kanilang himpapawid para sa mga Ukrainian drone na umatake sa Russia. Ngayon, habang may banta si Vladimir Putin sa Baltic, iminukahi ng Ministry of Defense ng Russia na kanselahin ito. Ang sapilitang medical na pagsusuri para sa mga nagseserbisyo sa ilalim ng kontrata at mga mobilisado ang tumutukoy kung sila ay karapat-dapat sa serbisyo militar. Inilatala sa portal ng mga legal na proyekto ang draft ng mga pagbabago sa batas. Ang mga pagbabago ay patutupad tuwing mobilisasyon, batas militar o digmaan kapag kailangan ni Vladimir Putin ng mas maraming karneng pambala. Ang draft ng mga pagbabago ay nagdadagdag ng bagong probisyon sa Artikulo 5.1 ng Federal na Batas tungkol sa obligasyong militar, kung saan ang medical na pagsusuri ay magiging sapilitan lamang sa mga natatanging kaso.
kung ang kandidato ay may kapansanan, sugat, pinsala o concussion. Kung may mga sakit siya na dahilan para ituring siyang limitado, lamang ang kakayahan. O kung may sakit siya na dahilan para hindi siya karapat-dapat sa serbisyo, malinaw na dapat itong kitang-kita. Ibig sabihin, kung hindi nakikita sa paningin ang sakit o kapansanan, automatikong itinuturing na karapat-dapat. At kung walang malinaw, talagang malinaw na kapansanan o sakit ang lalaki, ayon sa mga pagbabago sa batas na ito, agad siyang ipapadala ng Ministry of Defense ng Russia para lumaban. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng Military Medical Commission. Parang may lohika rin ito. Noong nakaraang araw, isinulat ng mga eksperto ng New York Times na pagkatapos mapunta sa frontlines, ang isang bagong sundalo ng hukbong Ruso ay maaaring mabuhay lamang ng 20 hanggang 35 minuto. Ang mabilis na pagkamatay ng mga sundalong Ruso, ang pangunahing dahilan ay ang malawakan at epektibong paggamit ng mga drone ng Ukraine. Narito ang kwento. Sumulat si historiador Peter Frankopan batay sa mga Rusong blogger militar na matapos may talaga sa labanan, ang isang sundalo ng hukbong sandatahan ng Russian Federation ay may tsansang mabuhay ng 10 araw hanggang 3 linggo. Ibig sabihin, mula sa pagdating sa lugar ng pagsasanay hanggang sa pagkamatay sa labanan. Karamihan sa mga bagong recruit ng Russia ay dumadaan lamang sa ilang araw na pagsasanay, pagkatapos ay agad silang ipinapadala sa prente. Pagkalabas nila sa labanan, 20 hanggang 35 minuto lang, tapos na, wala nang Ruso. Kaya, bakit pa kailangan ng komplikadong medical na pagsusuri? Kasabay nito, 30% ang ibinaba ng pagre-recruit ng mga bagong sundalong kontraktual sa Russia ngayong taon. Iminungkay ng Ministry of Defense ng Russia ng mga may obligasyong militar ay sumailalim lang sa medical na pagsusuri sa mga espesyal na kaso tulad ng may kapansanan o seryosong sakit. At gaya ng naintindihan ninyo, walang sinuman ang maghahanap ng anumang seryosong sakit, syempre kapag kailangan ni Vladimir Putin ng mas maraming karning pambala para sa supply ng harapan. At dito, mapapasabi ka na lang, ano pa bang ebidensya ang kailangan ninyo na talagang naghahanda ang Kremlin ng panibagong alon ng mobilisasyon agad pagkatapos ng eleksyon sa Setyembre? Dito ako magtatapos, isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.